sinabi, kesyo ganito daw, kinuha daw yung kanyang budget, kesyo ganito daw, binawasan daw, etc. etc. Hello, tingnan mo ngayon ang DepEd. Undersecretary Angara. Nagpe-perform, di ba? Nagpe-perform ngayon ang DepEd, mga kaibigan. Undersecretary Angara. Nag-uumpisa na makarecover. Di ba? O, hindi naman niya nagsabi na, kasi ganito kasi ang nangyari kasi ganito kaya, kaya ganito ang DepEd. Kasi ito kasi, ganyan, ganito. Ang daming reason. Pero kita mo ngayon, ang DepEd secretary natin, wala ka makikita na naninisi, na nagre-reason out, kundi ginagawa po niya kanyang trabaho at siya po ay nagdi-deliver at unti-unti po nakaka-recover na ang ating education sector. Diba? So, ito po mga kaibigan, no? Okay. That spin, boxing, mirroring political deflection, not leadership. Tourism cheap ka. So, dapat more and more foreign tourists ang target mo. Diba? So, this is just a false metrics of success. A revenue spin, but no recovery in global ranking on tourist volume. Again, tourist cheap ka. So, dapat ang target mo ay foreign tourists. Makes sense, mga kaibigan? Kapag ikaw ay Department of Tourism, no? Secretary, yan talaga ang target. Kailangan ma-sell mo, maibenta mo ang Pilipinas ng maganda, maayos, epektibo sa buong mundo para ang mga foreigners, ang mga taga-ibang bansa ay pumunta dito sa Pilipinas para dayuhin ang Pilipinas. No? Pero hindi po nangyari. Tayo po ay behind sa ating mga kapitbahay sa Asia. So nakita ko po dito, hindi po ito pagkukulang ng Pilipinas. Dahil ang Pilipinas po ay maganda, hindi rin po ito pagkukulang ng ating Pangulo dahil sa dami po ng ginawang transformation, no, reform ng ating Pangulo, dapat mga kaibigan, marami ng turista ngayon. Nakita mo, ang kumpiyansa ng buong mundo sa Pilipinas ay intact na intact. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na nawala ang dignidad ng mga Pilipino at nawala ang kumpiyansa ng buong mundo sa Pilipinas. So, sabi nga ni Trump, diba, sa yung nag-uusap sila ng PBBM, yung bansa natin daw, no, sa panahon ni Duterte, ang dami daw mga terrorists. Nandito daw, meron daw ISIS, merong mga rebelde, etc. etc. Binanggit niya, di ba? At binanggit din niya na tumulong ang Amerika sa pagwasak ng mga rebelde, di ba? Yung Amerika ang hiningan ni Duterte ng tulong. Tingnan mo mga kaibigan, di ba? Galit na galit yung mga DDS sa Amerika. Pero saan sila humingi ng tulong? Para puksain yung mga rebelde sa Marawi. Hindi sa Amerika din. Yan yung sinasabi ko, mga kaibigan, no? So, ito pa mga kaibigan, no? So yan po ang nangyari sa ating Department of Tourism. Meron pong pagkukulang. Kailangan lang po ngayon ng DOT Secretary ay huwag po maging in denial, aminin ang kanyang mga pagkukulang, ang mga pagkakamali, at doon sa kanyang pag-amin, doon sa pag-accept niya sa reality, doon po siya huhugot ng mga strategies kung paano ibenta ang Pilipinas sa buong mundo para ang mga taga-ibang bansa ay dumayo sa ating bansa. Diba? So kailangan po niya na magkaroon ng realization na meron siyang pagkukulang, na meron siyang pagkakamali. Doon po siya huhugot ng lakas at ng mga strategy para mapaganda po ang turismo ng ating bansa. So,
sana mga kaibigan ay wag na siyang maging in denial, no? Dahil nakikita naman meron pong figures na tayo po ay behind sa ating mga kababayan, no? As mga kababayan sa ating mga kapitbahay sa Asia. Behind po ang Pilipinas pagdating sa turismo, no? So, samantalang ito namang mga kaibigan, yung kanya namang asawa na si Duke Frasco, mga kaibigan, no? Ay meron naman din ginagawa. Guys, papanood ko lang sa inyo ha. Itong isang, panood ko lang sa inyo saglit. Saglit, no? Panood ko sa inyo. I do. I will not refer to you as a congressman because I really don't see you as one. I made this video because finally, after 2 months of waiting, I wanted my feelings to fester, so that I make this video as appropriately as possible. Duke Frasco, you ambitious pig. Yes, I didn't stutter when I said that. Why? Let's just do a little bit of history, shall we? First of all, you married into power. You are not a self-made man. Frasco, your family name? Nobody's. But yes, I do acknowledge, bright ka for marrying a Garcia. Bright ka for marrying into the Garcia brand here in Cebu. But then again, your ambitions didn't stop there. And your ambitions made you too ambitious and an all in one. That's what I don't like. Because maikikong tagad ni mo, remember, when I saw you in the Bagong Pilipinas Servicio Fair in Tagum, it was my birthday. But I smelled apple the moment you walked by me. Because nakita dyan na ako that you, wanting to be the speaker, how exactly? In what way, shape, or form could you be qualified to be the speaker? First of all, your district in Cebu, wala na mayagbag. Ang namayagbag, ang dagko kay ni mga pangalan sa mga stante along the highway. But project-wise, laws-wise that you've passed, ahang dapita. Pero imo pandaot ng speaker, mas taas pas imo. Mao nang makasaka ko kilay ka, oh, the ambition I smell. Pero unta na, ambitious ka, pero imong asshole, gibili mo sa inyong balay. Ang problema, imong manggidala-dalaw, imong gilokdo. Ang problema, ang imong pagka-ambisyoso, imong pong gisagulan og pagka-brat. Remember that, ang hatag pa ka sa itong Barquillos, Rosillos, ng hatag pa ka that morning, thinking that you would buy congressmen with that. Pathetic. And aside from that, may ka maghangyo-hangyo kang speaker, nga may ka mandaot. Undangi na do. Undangi gyud na. Kaya po, dili ganin ko mo reklamo, di ba? Every single day here in Cebu, radio stations and your barkers online would make you seem like this perfect, wonderful man that should be elected as speaker. Absolutely not. Correct. You don't have the intelligence. All you have is an ambition. Kinsay nakahonghong nimo that you're qualified? Ang nakalisod man good, you're going against a giant, literally. Somebody who was born and bred to be a leader. Ikaw, you simply married into a brand that no longer exists in Cebu because it's no longer in power. And mind you, this is not a shade to your mother-in-law. I actually like her, but I don't like you. I don't like that you're being ambitious and an asshole. And you what? You hit the speaker just because he's a nice guy? Mo naman good na akong di ganahan, no? Buutan na kayo si speaker, kunya ikaw, grabe ka animalon. Anang imong pagka-animalon, imo pag yung damay-damayon si Ma'am Yeda. Diha ko. Diha ni init ang akong now. Because remember, one of your dogs live here in Mandaue as well. She actually made a video recently. Yes. I won't hurt her. Why? Because I understand Yan, the bitterness. binanatan ka tuloy Being a loser at the last election. Yes. As in, dili lang near loss. As in, gilubong ni Lollipop Uwano Dizon, the congresswoman of Mandaue. The only rightful one, actually. So I understand, and I have respect for that dog of yours. But you, absolutely not. So Penny, I'll just make a video. See, I'm in my very calm voice. Because more than anything else, I still also like your wife. For now. I do. But you, no. Kay murag ang imo magong ka-ambisyoso, di na gid magda, besh. Di na jud magda, and it's gotta stop. Yan, and yes, I will let you binanatan ka continue, tuloy. but you are not the change that Congress needs. Absolutely not. You and your district, you as a congressman, questionable at best. Really, which of your projects have you not stolen from? Di hata, bigo ni. And like I said, nang lambing tako. Stop what you're doing, or I will wage the kind of lambing
that the Jam Magna of 2020 would be so jealous about. Why? This time I'm in your playground. This time I'm not afraid. And this time I can give you my address para ako ang nangunangon, ani. Because I also still have the number of your COS. I can send this to him myself, but knowing that ako ba yan, it will reach you. So here's a message for you, Duke Frasco. You can be ambitious, but can you dial down on the apple? Dial down on it? Or please, remember this, giluwa ka diri sa Cebu. None of your friends, none of the other congressmen that belong here voted for you. Bisan man lang gani ginominate. Correct. Not even a whisper. No. You nominated yourself. You want to make people believe that to elect a speaker requires them to what? Scream your name? Absolutely not. You're the one making all of these pages that, Frasco sa pagbabago. Hilumbes! Imni nagtubig ang imong ambisyon. Kaya marag ako'y nagkatawan mo. To be the speaker requires, number one, that you're not, because you gotta be a friend to a lot of people. You gotta be a friend to congressmen and women alike. But they don't like you, dude, because they know you're STUPID, B. Yeah, you are. And again, I didn't stutter when I said that. So what ito? I just wanted to say that. Kaya napuno na mugod ko. And I know what you did at the Congress after the speaker made his speech. Naglamarama magkunukas gawa sa iyong opisina. Oh my God! Wag ginunta ko. I'm so glad I wasn't at the sauna. Or ako gid mismo sablig og tubig nimo. And I will not hesitate. I will give you a tissue, by the way. I would. But really, kailangan ka sabligan ng tubig. Because you need to wake up from the reality that you will never, ever be the House Speaker. Ever. Ingat! Mwah! So, yan. Sinabun siya ni Jam Frasco, no? Jam Frasco, Jam Magno. Senator Sinabun Risa po siya, Montiel. mga kaibigan, no? Good morning. Good morning. Salamat, Okay. Ms. Sheriff. Magandang umaga. Yan. So sinabun po ni Jam Magno, ito pong si Duke Frasco, no? Ang sabi po niya ay talagang ambisyoso ito, no? Ambisyoso. Kasi nga mga kaibigan, para ikaw ay mag-ambisyon, no, na maging Speaker of the House, sabi ko nga sa inyo, wala namang masama mag-ambisyon, no? Yan ang ating driving force para gumawa para tayo ay umunlad at makamit natin yung ambisyon natin. Pero kung yung ambisyon mo na yan ay nakakasira, no? Unang-una, nakakasira sa iyo kasi nakikita na gumagawa ka na ng paninira, gumagawa ka na ng mga drama para lang iangat ang iyong sarili at sirain naman ang isang tao. Kasi kung totoo ang mga aligasyon niya tungkol kay Speaker Martin Romualdez, na si Speaker Martin Romualdez daw ay nagdi-divide sa House at sumisira daw, no, sa ating Pangulo, kung totoo yun mga kaibigan, bakit si Speaker Martin Romualdez ang binoto ng majority ng mga kongresista? Na andyan naman siya na nagpipresenta. Andyan naman si Duke Frasco na nagpipresenta. Andyan naman si Toby Tionco na isa rin na naninira at nagpipresenta na maging speaker. Nandiyan naman si Albi Benitez. Bakit niwala na isang kongresista ang nag-nominate sa kanila? Si Speaker Martin lang ang na-nominate. Nag-iisa. Wala man lang nag-nominate kay Duke Frasco at sa iba pang kongresista na nag-aambisyon na maging speaker. So ibig sabihin, maayos at maganda ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez dahil gusto siya ng mga kongresista. At take note ha, mga taga Mindanao, mga taga Visayas, taga Cebu pa, ang bumoto kay Speaker Martin Romualdez. So saan dito yung sinasabi niya, no? Sinasabing itong mga detractors na ito, ni na Duke Frasco, na si Speaker Martin ay nagdi-divide daw sa House. Gayong kitang-kita naman natin ang trabaho ni Speaker Martin Romualdez at ng House of the Representatives under the leadership of Speaker Martin na talagang maayos at ahead of time, gawa na lahat, na ipasa na lahat ng mga bill na kailangan ng Pangulo. Kita natin yung unity.
iilan lang sila na hindi kontento sa trabaho ng ating speaker dahil nga sa kanilang ambisyon, no? So Duke Frasco is a big liar, sinungaling. After niya sabihin noon na maraming mga taga Visayas at Mindanao congressmen ay hindi susuporta kay Speaker Romualdez. Mga kaibigan, ang nakuha po ni Speaker Martin Romualdez ay 269 votes. So yan po ay around 86 to 90% votes na sumuporta sa ating speaker. Yan po ay mga kongresista sa buong Pilipinas. Kasama na dyan ang mga taga-Visayas at Mindanao. So ano yung sinasabi ni Duke Frasco na si Speaker Martin ay hindi iboboto ng mga kongresista, 'di ba? So mali po, no? Maling-mali mga kaibigan. So after NUP expulsion, Duke Frasco claimed Visayas Mindanao frustrated over House leadership. Oh, frustrated daw ang Visayas at Mindanao congressmen. So hindi daw iboboto si Speaker Martin. Pero bakit majority ng mga taga-Visayas at Mindanao na kongresista ay binoto pa rin si Speaker Martin Romualdez? So ibig sabihin nito mga kaibigan ay may mali po sa kanyang sinasabi. Diba? So itong magre-wrap up na tayo, no, mga kaibigan, sana bago magbintang, sana bago magbato ng putik, ay tingin-tingin muna sa salamin. Tingnan muna ang kanilang nakaraan, tingnan muna yung kanilang pamumuno sa kanilang mga distrito, sa kanilang bayan, kung maayos ba at kung wala ba silang mga aligasyon ng katiwalian sa kanila. No? So, tingnan natin mga kaibigan na, alam niyo ba na si Duke Frasco at ang kanyang wife na si Cristina Frasco accused of violating Republic Act RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees and RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices. Yan po mga kaibigan, kinasuhan po sila, no, si Duke Frasco at saka si Cristina Frasco, no. 2 barangay captains in Danao, Cebu have filed a complaint against 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco and his wife Liluan Mayor Cristina Frasco, no? So sila po ay dinimanda, no, sa Office of the Ombudsman Visayas Thursday, March 3, 2022 over the donation of the ambulances that they said were registered under the name of Cebu Provincial Government. In their 24-page complaint, Don Roel Arias and Joselito Kane, Chief of Barangay Poblacion and Looc, respectively, accused the couple of violating Republic Act number 6713. Ano ba yan? Umano yung aking Visayan na dila. Ano? Yung dila ko, yung aking Visayan accent. Okay, hindi pa nawawala ang aking Visayan accent. Sa kabila ng napakatagal ko na sa Metro Manila, no? Ganun talaga yun. Kapag Bisaya ka, talagang andyan yung accent, no? So, tuloy natin. So, ito po mga kaibigan, no? Sila po ay kinasuhan, mga kaibigan, no? Na nag-violate daw sila ng Republic Act RA 6713 of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, RA 3019 of the Anti-Graft and Corruption Practices Act. Yan. So the complainants also named Michael blah blah blah. So may iba pang conspiracy, no? So yun po mga kaibigan ang sinasabi ko. No? Bago po magbintang, tingnan muna ang sarili. No? Tingnan muna kung wala ba kayong mga itinatagong baho. Kasi baka sa pagbibintang nyo sa ating speaker ay lumabas ang inyong napakaraming tinatagong skeleton sa inyong closet. Look at the Dutertes. O, bintang sila ng bintang sa Pangulo natin. O, lumabas. O, ang dami pala nilang tinatagong baho. At ngayon, nakakulong pa si Duterte sa The Hague. No? So, warning yan sa mga tao na mahilig magbintang, na mahilig manirang puri. Tingin-tingin muna sa salamin, no? Bago ang lahat. So, ito mga kaibigan, itong Frasco family, no? Itong Frasco couple ay hindi talaga sila baka Marcos. Kundi sila ay mga Duterte loyalists
wearing new uniforms and tourism is suffering under Christina's outdated playbook. No? So at kahit ano pa ang paninira nila kay speaker, nararamdaman naman ng taong bayan ang serbisyo niya. Patunay yan ang bagong survey ng Okta Research. So sa mga hindi pa po nakakaalam ng survey ng Okta Research, mga kaibigan, ay makikita po natin na tumaas po yung survey po ni speaker at bumaba naman kay VP Sara Duterte. No? So yan po mga kaibigan. No? So, wrap up na po tayo, mga kaibigan. Bago magbato ng putik, tingin muna sa salamin. No? At isa pa, deserving ba or qualified ba na maging speaker si Duke Frasco? Di ba, napanood nyo kanina, nilaglag siya ni Jam Magno na si Duke Frasco ay hindi qualified. Na si Duke Frasco daw ay isang STUPID. Sabi ni Jam Magno At si Duke Frasco daw ay isang ambitious pig na wala naman daw naging achievements sa kanyang distrito. So yan po mga kaibigan ang sinasabi po ni Jam Magno. Galit na galit siya dahil na po dito sa ginawang paninira ni Duke Frasco kay speaker at nagdadrama-drama daw after ng SONA. At parang gusto niyang palabasin na ay ang pagbabago ihalal. Ihalal siya si Duke Frasco para sa tunay na pagbabago ng Congress. Pero paano siya ihahalal? Hindi naman siya qualified. Wala naman siyang skills at kasanayan. Wala siyang talino, wala siyang tapang na katulad ng ating speaker. Wala siyang karisma. Kailangan din mga kaibigan, pag speaker ka, may karisma ka sa mga kapwa mo kongresista. Hindi siya palabatin, hindi siya palakaibigan. Wala siyang kumbaga wala siyang rapport sa mga tao, mga kaibigan. So, ang pagiging speaker po kailangan yung the whole package, the totality of your personality. Kailangan fit ka na maging speaker. Sa talino, sa puso, at sa pananalita, at sa iyong background, at sa iyong mga achievements. Diyan yan tinitignan. Yung whole being mo, hindi lang yung naging kongresista ka, pwede ka na maging speaker. Hindi ganon. Nakikita ng mga kongresista, sila ang pumipili ng kanilang speaker. Alam nila kung sino ang deserving. At walang iba, kundi ang nag-iisa na si Speaker Martin Romualdez. Ang nag-iisang deserving na maging Speaker of the House. Napatunayan na sa 19th Congress. Napatunayan na ni Speaker Martin na deserving siya. Kaya hindi na siya pinalitan ng mga kongresista. Make sense, mga kababayan? So guys, hanggang dyan na lang po muna tayo at magpe-prepare na po ako sa aking pag-alis. Marami pong salamat. Ito po muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless.